Hi, magandang umaga. Ako nga pala si Christina Gamboa at sa umagang ito, bibigyan ko kayo ng simple strategy. Strategy kung saan ba talaga dapat mag-post ng ating mga ads or ng ating mga negosyo, business na gusto nating ipaalam sa mga tao. Siyempre, dito sa Facebook, di ba, dito tayo nag-post ng ating mga ads para makita ng mga tao, magkaroon tayo ng mga buyers or leads. Ganun pa man, bibigyan ko kayo ng mga strategy kung saan-saan ba talaga. Kung saan-saan ba talaga dapat i-post sa mga yan nang sa ganun makita nila. Okay, eto na tayo. Number 1, sa Facebook. Yan. Lahat naman tayo ginagawa natin yan, nagpo-post tayo sa Facebook natin. Doon sa ating personal account. Doon sa tinatawag nating walls. Doon natin talaga dapat ina-update yan. Ipopost natin, tapos nakikita na yan ng iba't ibang tao o ng ating mga kaibigan. At kapag nilike nila yan, nakikita rin yan ng mga kaibigan natin. At kasunod naman, yung sa fan page. Yung sa fan page naman, ito, yung kung sa Facebook account, yun yung personal natin Yung fan page, ito yung sa ating business. Pagdating dito, pure business lang natin ito. Gagawa tayo ng fan page natin for pure business. So, ibig sabihin, yung fan page na yan, doon natin ipopost. Lahat ng gusto natin sabihin tungkol sa business natin, walang aawat sa atin dyan. Kahit ano natin gustong ilagay, kahit ano gusto natin sabihin tungkol sa business natin, pwede nating ilagay kahit maghapon pa yan. Kahit buong maghapon, mag-post tayo na mag-post dyan, okay yan. Kasi sarili nating fan page yan. Next, yung sa group page. Yan. Yung sa group page naman, dito yung nag-a-add tayo. Halimbawa, ang ating business is networking. Meron tayong group with network marketing strategy. Yan, nag-join tayo doon. Pwede tayong mag-post doon sa kanila. Ipopost natin yung ating ads isang beses sa isang araw. Isa lang, hindi pwedeng marami tayong ilagay kasi maiinis yung ating mga ka-groups. Kailangan isa lang. Ayan. And next, blogging. Ayan, sa blog. Yung sa blog, ito naman yung gagawa ka ng sarili mong website na lahat din ng gusto mong sabihin, iba naman to sa fan page. Dito naman sa blog, mas mas malawak, mas malaking ang sakop nito. Kaya kapag ka nag-vlog ka, lahat ng gusto mong sabihin, lahat ng iniisip mo, lahat ng saloobin mo, pwede mong ilagay sa blog. Yan. Tapos yung blog mo, yung website address ng blog mo, pwede mo siyang i-post dun sa Facebook ads mo. Sa Facebook mo, sa walls mo, pwede mong ilagay doon. Pwede mo din siyang ilagay sa fan page mo. Pwede mo din ilagay sa group page yung address ng iyong blog. Para kapag kinlik nila yon, mapupunta sila doon sa blog. Kasi 'di ba pagka nag-post tayo sa mga group o sa walls natin, limited lang yung pwede natin ilagay. So, pagdating dun sa vlog, lahat ng saloobin mo, lahat ng sa tingin mo makakatulong dun sa business mo, ilagay mo dun. Para once na bumisita ang isang tao dun, makita niya kung gaano kaganda o ano ang benefits ng product o service o business na ino-offer mo. Yan. At next naman yung sa YouTube. Yan. Pati YouTube, pwede rin tayong mag-post dyan. Gagawa tayo ng video, i-upload mo yan sa YouTube. Dapat meron kang Google account. Gmail, yan. Automatic kapag may Gmail ka, makakagawa ka na automatic ng vlog at meron ka na ring account sa YouTube. Kaya mag-open ka ng Gmail account mo para makagawa ka ng vlog sa Vlogger at sa YouTube. So, kapag gumawa ka ng video gamit yung cellphone mo, pwede mo siyang i-upload mo siya sa YouTube. Yun. Tapos yung YouTube naman, yung video mo na yan, pwede mo ring i-post yan. Yung video mo doon, i-post mo sa fan page mo, i-post mo sa group mo, i-post mo sa vlog mo, i-post mo doon sa wall mo. O, di ba? So, yung kasunod naman, yung huli naman is yung sa paid ads. Yan. Dito sa paid ads, binabayaran ito. Kay Facebook natin to babayaran. Merong page si Facebook o dun sa wall natin mismo, dun sa gilid, sa newsfeed, makikita natin dun yung ads. Na ibig sabihin, pag kinlik natin yun, possible magagawa tayo ng ads natin. So yan yung 6 na paraan kung paano tayo magpo-post o gagamitin ng FB para ma-post yung ating mga businesses.
So, ngayon, hindi ganun kalawak yung pagkaka-explain ko dito. Sa next video ko, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ba ito ginagawa o kung paano ba talaga tama itong ginagamit. Kumbaga, ito yung mga do's and don'ts sa paggamit ng Facebook. So, kapag ang business mo, ipinost mo rito sa ngayon, sigurado marami makakakita. Kaya kung halimbawa nagpo-post ka lang ngayon sa wall saka sa group, ngayon nadagdagan na, alam mo na pwede ka rin gumawa ng fan page, pwede kang gumawa ng vlog, pwede kang gumawa ng YouTube, paid ads para madagdagan yung mga customer na nakakakita ng iyong ads at madagdagan ng iyong buyer, customer at yung mga tao na gusto mo mapa-join sa group mo. So, as of for today, ayun lang muna. So, see you on the next video. Bye-bye!